everything. You are seated in our praise. Hey! This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and to change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Hey! Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, and I can feel the change. As your presence now invades in the sounds of the broken chains. Prison doors I can freeway. This is prophetic, I can feel it in the air. We live for praise and to change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, it's sound of praise. Hey! Make it louder. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah! Lord, we give you all the praise, my Lord. Oh God! Pwede po ba sundan niyo ako? A praise goes up, your rain comes down. A praise goes up, a praise goes up, your rain comes down. Oh, we see a praise goes up, A praise goes up, see your praise come down. rain comes down. A praise goes up, Your rain comes down. A praise goes up, a praise goes up. your rain Comes down, oh, we say. a praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout our praise. We celebrate in your glory and your reign. You are reigning on our place. Oh, 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 turn it up. Hallelujah! Than any other, lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah! Come! A praise goes up, your rain comes down. Oh, we sing. A praise goes up, your rain comes down. Oh, we sing. A praise goes up, Praise goes up, your rain comes down. Oh, we sing. A praise goes up. a praise goes up. Your rain comes Now down. say, a praise goes up. A praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout our praise. We celebrate. King of glory and the You are reigning
patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa amin. Lord, we thank you, Panginoon, for not giving up sa buhay namin, O God. And we thank you, Lord, for your presence and for the fire na ipupunta mo sa aming mga puso. Lord, come like a flood, Panginoon, and saturate our heart, O God. Come like a flood and teach us, Panginoon, sa mga bagay na hindi pa namin alam. Oh, Jesus, we worship you, we worship you. Come on, just close your eyes sa gabing ito. Huwag mong pansinin yung mga nangyayari sa mundo. Huwag mong pansinin yung nangyayari sa buhay mo. Kundi sa gabing ito, mag-focus ka sa sarili mo at sa ating Panginoon. Because tonight, let us declare that we will going to have an encounter sa ating Lord. Let us also ask sa ating Lord na kung alam mo sa sarili mo na nawawala na yung faith mo, nawawala na yung fire, yung love and joy of salvation mo, come on, speak to the Lord at sabihin mo, Lord, put a new heart, Panginoon, and renew the right spirit within me, O God. Hallelujah. Hallelujah. Like your fire, set up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion, burning me with you. I want the world to know that you live. Oh, sing at your presence. Let your presence come and saturate every part of me, every part of me. Make me new, make me new. Let your spirit come. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Lord, let your presence come and saturate us, Panginoon. Hallelujah. Oh, sing. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new, make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate
Jesus, we're longing for you, O God. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Pwede po ba ilagay natin ang ating mga kamay sa ating mga puso as we sing this song? Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry For you, Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Come like a wind and saturate me now. You're all I want. Come like a wind, come like a wind, and sweep for the last time, let's sing this song. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind, come like a wind, and sweep Come on, just open your mouth and sing new praises sa ating Lord. You're all we need. Oh, God. We need you, Lord. We need you. We need you more than the air we breathe. Jesus. Hallelujah. Lord, pinupurit, sinasamba ka ng bawat isa amin nandito, O God. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ipinagmamalaki ka namin sa buong mundo, O God. Dahil ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng langit at lupa, na siyang nagpagaling sa lahat ng may karamdaman. O God, we worship you. At sa oras na to, Panginoon, we ask you, O God, na patuloy na ikaw ang kumilos sa gawain ito. Lord, let your presence fill this place. Let your Holy Spirit fill our heart, Panginoon. Nang bawat isa amin, O God, ay magkakaroon ng encounter sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, huwag mo kaming hahayaan na umalis sa simbahang ito, Panginoon, nang hindi kami napupuspos ng banal na Espiritu. And Lord, I pray that put in our heart the fire, the love, the joy, Panginoon, na nawala sa amin. Lord, create in us a heart, Panginoon, na patuloy na sasamba sa iyo. A heart, Panginoon, na hindi na muling mawawala, kundi patuloy kami nalalago sa iyo, Panginoon. And Father, we pray nang bawat isa sa amin nandito, O God, ay hindi mawawala, kundi hanggang sa wakas, Panginoon, kami ay mananatiling tapat at sa iyo lamang umaawit na mapasasalamat. We thank you, Jesus. We thank you for your love. We thank you for all your protection, for your guidance, for your
provision, Panginoon. For your favor, O God. Lord, ang buhay namin ay para sa iyo lamang, Panginoon. Until the last breath that we have, Jesus, matatagpuan mo kami na sa iyo lamang umaawit, nagpupuri at nagpapasalamat. We love you, God. We thank you. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Naman yung pinaka-the best na palakpak at pinaka-mataas na palakpak. Hallelujah. Maaari na po nating ayusin yung ating maupuan at umupo. Yan, go on. Find your seat na po kung saan talagang ma-encounter natin at makakapakinig tayo ng salita ng Lord. And before that, before po tayo mag-proceed sa word ng Lord, ay meron po muna mga kapatid natin na mag-perform dito sa harapan. So without further ado, let us all welcome the young people sa Assembly of God. Come on, palakpakan po natin sila. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay nila. Kung hindi nyo po matatanong bago po sila magkanta dito or kung ano pong gagawin nila, alam nyo po ba na naka-follow ako sa page nila? And sobrang na-encourage ako na talagang meron silang mga, parang ginagawa din natin, Bible study, youth night, at talagang makikita natin na itong mga anak ng Lord na ito ay kahit na mga students sila, mga workers sila, ay hindi talaga sila napapagod pagdating sa ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya ngayon, isa pa pong masigawong palakpakan. Hello po. Kami pong mga kapatid na galing sa Indibugayan Mountain. So, kakantahin po namin ay Pagsup the Streets. Kahit dito kami sa may gilid ng kalsada. Ay, Ilocano po ba tayong lahat? Makakaintindihan po tayo ng Ilocano. Pero, Bepuai wadaka Kanayon ay bumad pada Nuwada di panrigata Praise. Managsegang kasi namin ay parswan Dinlayad mo't magay papeng na Indawat mo din mangisalakan Sungayon kami amin manyaman Lubeng na ay madayaw ka I am not ashamed to bless your holy name, declaring that you reign. Sing your glorious praise. Lord, I'm not ashamed to bless your holy name, declaring that you reign. Sing your glorious praise. I'll go dancing in the streets. My friends will see that I'm your side, and I'll go dancing in the street. I've got this joy that I can't hide, and I go dancing in the street. My friends will see that I'm your side, and I'll go dancing in the street. Lord, I'm not ashamed to bless your holy name.
declaring that you reign, sing your glorious praise. Lord, I'm not ashamed to bless your holy name, declaring that you reign, sing your glorious praise. And I go dancing in the street, my friends will see that on your side. And I go dancing in the streets, I've got this joy that I can't hide. And I go dancing in the streets, my friends will see that on your side. And I go dancing in the streets, I've got this joy that I can't hide. At sa laak diya'y kalsada, uray anyat kunkunada. At sa laak diya'y kalsada, at daragsak nito'y puso. At sa laak diya'y kalsada, uray anyat kunkunada. At sa laak diya'y kalsada, at daragsak nito'y puso. Diyak ang mabait, nakadayaw ng ganap, di amin napiksa. Para kanino? Para kay Jesus. Diyak ang mabait, nakadayaw ng ganap, di amin napiksa. Para kay Jesus, ang salaak diya'y kalsada, uray anyat kunkunada. Ang salaak diya'y kalsada, at daragsak nito'y puso. Ang salaak diya'y kalsada, uray anyat kunkunada. Ang salaak diya'y kalsada, at daragsak nito'y puso. Ang salaak diya'y kalsada, uray anyat kunkunada. Ang salaak diya'y kalsada, at daragsak nito'y puso. Yan po, to God be all the glory po. Wow! Palakpakan naman po natin sila. Ang ganda ng pants. Aksala, akmitay, kalsa. Mamaya po pag-uwi na, pag doon, sayaw tayo mamaya. Ala, di ba? Sabi, hindi daw dapat tayo mahiya. Amen? Yan, palakpakan po natin muli sila. Talagang ang gagaling ng anak ng Lord. And let us also welcome ang man of God na siyang e-encourage sa atin ngayong gabi. Siyempre, bago natin siya tawagin dito, i-describe muna natin ang ating pastor. Ang pastor po na ito ay poging-pogi. Mas pogi kay Pastor Osmar. Payag ka, Pas? Mas pogi sa'yo? Mas pogi kay Pastor? Mas matangkad kay Pastor? Hindi. Ay, hindi. Hindi daw. Hindi daw. It's a tie. Pero matangkad naman yung faith nila kay Lord. Amen? Amen? Kaya come on, let us all welcome the man of God, Pastor Edward. Palakpakan po natin. Okay, thank you very much. Hello! Ayan. Sa tayo kami sa height. Grade school. Amen. Are you blessed? Alam nyo, napakaganda po namin. Dala ko kasi mga anak ko, 5 anak ko doon sa likod. Ayan. Galing pa kami sa Divisoria, Santiago. And napakabuti na dito, napakasaya namin nakadalo kami ngayon. Medyo late lang, pero it's better to late than never. Alam niyo mga kapatid, mga kabataan, gusto ko kayo encourage. Gusto ko lang umpisahan sa pamamagitan ng isang kwento. Are you a Christian? Parang wala. Are you a Christian? Okay. Meron daw isang restaurant na nagdiriwang ng anniversary. Yung restaurant ngayon ay pag-aari ng Christian.
ang pinaka-promo nila, lahat ng papasok na Kristiyano sa restaurant na yon ay libre. Wow. Di ba? Tapos, meron isang, pangit naman pag pastor yung sabihin ko, isang leader na lang ng church. Di ba? May isang leader ng church na gutom na gutom na. Wala siyang pera, wala siyang pambili. Tapos talagang wala siyang pagkukuhanan ng pagkain niya. Tapos sabi niya, nung nakita niya nakalagay na all Christians are free. Lahat ng Kristiyano, eat all you can. Pumasok siya. Ang dami niyang in-order, tapos bilis-bilis siyang kumain. Nung lumabas na siya, siningil na siya sa lahat ng price ng lahat ng price, yung kung ano yung magkano yung halaga ng nakain niya. Tapos sabi ng leader na to, di ba nakalagay sa harapan yun na lahat ng Kristiyano ay libre? Oo, libre po lahat ng Kristiyano. Kristiyano ako, sabi. Paano masabi na Kristiyano ka? Leader ako ng church. Ang sabi niya, sabi ng nag-pray ka ba kaninang kumain ka? Yung nakalimutan yung nag-pray. Sometimes, as a Christian, kailangan natin yung substantial evidence na tayo ay Kristiyano. Di ba ba? Sa akin, sa atin bilang mga Kristiyano, if you are a Christian, you have to love God. We have to love the Lord our God sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? So, ibig sabihin nun, kailangan na kung ano yung prinsipyo ng Panginoon, yun din ang magiging prinsipyo natin. Di ba ba? Ngayon, meron akong i-share sa inyo na mula sa John 1:1. Alam kong very common ito. Sino nakaka-memorize doon? Sino nakaka-memorize sa John 1:1? Itaas niyong kamay. John 1:1. Sige nga, pastor, yung Chinese. Amen? Sabi niya sa John 1:1, in the beginning was the Word. Sandali. Sa Tagalog na lang. Ako bang nanginginig o ito? Sabi sa John 1:1, nang panimula ay naroon lang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Alam niyo kung anong pangalan nito? Bible. Tama. Di ba sabi niya, ang salita ay Diyos. Ito yung salita kung saan andito ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito mo makikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Bilang mga Kristiyano, dapat andun yung relationship natin, intimate relationship natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kapag ikaw ay may matamang relasyon sa Panginoon, dapat kasama mo siya. Aside from kasama mo siya in spirit, dapat kasama mo. Ngayon, tanong ko, are you a Christian? Do you have a Bible? Di ba? Napakahalaga because it is a relationship between Lord. Kailangan na kapag Kristiyano ka, dala-dala mo yung Bible mo. Kailangan pag Kristiyano kung saan kayo magpunta, dala-dala mo ang Bible mo. How could you fight a good fight of faith if you don't have, kung wala ka yung armas mo? Di ba? Kaya kapag may temptation na yan, madali ka nang makuha. Sometimes yung mga ikabataan, Pastor, meron naman kaming cellphone, naka-download kami dito. Di ba alam niyo dito? Kung dito mo binabasa ang salita ng Diyos, dito mo rin nakikita yung mga malalaswang bagay. Tama hindi? Di ba ang prinsipyo ng Panginoon, hindi pwedeng magsama ang masama at mabuti. Dito, mas maraming masama kang makikita sa cellphone kaysa niyang mabuti. Kaya ini-encourage ko kayo, hindi na kailangan na mag-download ka ng Bible apps. Ang kailangan, kumuha ka ng Bible mo. Kasi ang kailangan natin ng Panginoon. Ang salita ay Diyos. If you're a Christian, kailangan mayroon kung baga substantial evidence, may tanding, at tawag doon, yung patunay
patunay na ikaw ay Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, pag andito ka lalo na sa ganitong pagtitipon, may Biblia ka. Amen? God bless you all. Ay, walang pumalakpak. Bakit ito na? Check. Okay. God is good. And all the time. Yung mas malakas. God is good. And all the time. Amen. So, welcome po sa ating simbahan mga kapatid. At sa mga bisita po natin, welcome na welcome po kayo dito. I'm so happy na nandito kayo. At sa mga nag-invite sa inyo, isa ito sa kagandahan, namimiss ng bawat isa. Ako din, gustong-gusto kong pumunta sa ibang mga churches to have some fellowship. Kasi kapag mayroong mga fellowship na ganito, dito tayo nagpapalakasan. Amen po ba? So next time, kapag meron din kayong fellowship, just invite us. Pupunta din kami. Okay? So ngayon po, let's talk about awakening your first love. When it comes to first love, marami tayong naiisip. Okay? Naaalala mo yung unang nagpatibok ng heart mo, una mong niligawan, una ding nagbasted sa'yo, una ding nang iwan sa'yo, or some of nangyari ay yung mga, meron pa sa inyo, meron pa kayong mga alaala. Okay? Yung wife ko, she's not my first love. Hindi siya naging first girlfriend ko. Kasi na marami ako naging girlfriend nung kabataan ko pa. Gaya nyo, okay, marami ako naging girlfriend. Kasi ako din po noon ay hindi ko din alam. Hindi pa kasi ako Kristiyano that time, pero marami ako naging girlfriend. Pero ito ang kagandahan. Ngayong gabi, let's talk about your first love. Sabihin nga po natin, first love. Okay, let's talk about awakening your first love. In Revelation chapter 2, verse 45, the Bible says, "But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches." So let's pray. Yuko po tayo at magpray. Lord, in your presence we come before you, Lord. Marami pong salamat, and as we go deeper to your word, dalangin ko po na hipuin niyo po ang aming mga puso na ang aming first love sa'yo ay patuloy pong umalab at patuloy pong bumalik, Panginoon. At patuloy kami, bawat sa amin ay patuloy pong magkaroon pa ng more, deeper and closer relationship with you, Panginoon. Marami pong salamat. Bless your word at patuloy, Panginoon, just like what you said in your word, na yung mga salita is a lamp unto our feet and a light unto our path. Without your word, Panginoon, kami po ay hindi makakatungo sa aming paroroonan, Panginoon. Kaya napakahalaga ng yung mga salita na amin pong pinagbubulay-bulayan at patuloy na pag-uusapan, Panginoon. Maraming pong salamat. We love you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, nasira po kasi yung TV natin at ayos na lang natin. Kung nakikita nyo na lang, check nyo na lang. Okay? So, ngayon, tingnan natin itong verse na ito. Ang sabi ng Bible, "But I have these complaints against you." Ang Panginoon mismo nagsasabi dito na maraming mga Kristiyano that time, meron kasi mga churches, meron 7 churches sa Revelation na ang lahat doon, karamihan sa kanila, bumaba na yung kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Isipin nyo yung pagmamahal nyo kay Lord. Nung tinanggap nyo ang Lord that time, kahit anong problema, kahit anong pagsubok ang dumating sa inyo, pumupunta kayo sa church, nagsuserve kayo sa Panginoon. Pero nung kayo po ay nagkaroon ng problema, or kayo po ay nanlupaypay sa Panginoon, isang kibot lang, isang pagalit lang ng pastor natin, or isang pagalit lang ng leader natin, medyo nanlulupaypay na tayo. Kaya nga, ang sabi dito sa Bible, ang ating first love, or ang kanilang first love that time, ay bumaba. Nawala. Okay? So lahat sa kanila ay nanlupaypay. Kaya sabi ng Lord sa kanya, "You don't love me, or each as other you did at first." So yung pagmamahal daw talaga nila, nawala. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Di ba? Narinig niyo na rin ba yon? Di ba? Nung may mga relationship kayo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Oo, di ba? Parang ang sakit nun, di ba? Masakit nun. Paano kapag sinabi yun ng taong mahal mo? Sabi niya, "Hindi mo na ako, wag ka mo nang uwi, bro.
Mag-share ka muna dito. Halika dito. Okay ka na? Sige. Love you, bro. Thank you. Balik-balik tayo. Chat-chat. Okay? Sa live tayo, nagaganon. Love you, bro. Okay, tingnan natin, ha. Paano kapag sinabi ng tao sa'yo, sabi niya, hindi mo na ako mahal gaya ng dati? Di ba masakit? Pero mas masakit ito. Kapag sinabi ng Lord sa'yo mismo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Mas masakit yon. Pero hindi ka masasaktan kung hindi ka in love kay Lord. Kasi kapag si Lord ang magsabi sa'yo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati, hindi mo mararanasan kung hindi ka in love kay Lord. Hindi mo makikita na mabuti. Pero kapag in love ka kay Lord at sasabihin ng Lord sa'yo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati, sasabihin mo, Lord, what happened? Ano pong nangyari? Bakit yung love ko nawala? Okay? So yun ang pag-uusapan natin for tonight. Tingnan natin ito. Are you losing your first love? That's my question. Pangalawa, do you need a fresh touch and a fresh encounter with God? Okay? That's my question. Ulitin ko. Sino po dito nawawala na yung first love niya kay Lord? If you are that person, kailangan mo itong pangalawa. Kailangan mo ng fresh touch from God and fresh encounter from God. Ang nangyari po, when it comes sa encounter, marami po sa Bible, like sa Genesis, meron si Jacob na encounter niya si Lord. Meron din sa Acts na encounter ni Paul si Lord, okay? Nung na-encounter niya ang Lord, doon nagkaroon ng pagbabago. Sometimes, tiga sa akin, maraming mga tao na pumupunta sa loob ng church, kapag hindi nila na-encounter ang Lord, walang pagbabago sa buhay nila. Kaya ang nangyayari sa buhay nila, come on, look at me. Pagpasok nila sa church, paglabas nila sa church, sumalasu. Okay? Walang pagbabago. Sa Ilocano, sumalasu. Okay? Kung pagpasok nila dito, paglabas nila, dating gawi pa rin, babalik sila sa dati kasi nga, wala silang encounter kay Lord. Pero kapag meron silang encounter kay Lord, everything will change. Remember this, one encounter with God, it will change everything. So kapag na-encounter mo ang Lord sa buhay mo, it will change everything, even your life, the way you talk, the way you dress, amen? The way you act, and the way you talk to other people, it will change everything. Kapag ikaw po dati palamura ka, dahil na-encounter mo ang Lord, hindi ka na magmumura. Are you getting my point? Yan ang totoong encounter kay Lord. Ang question ko dito, paano malalaman na nawala na ang ating unang pag-ibig kay Lord? So, sige, magtatanong muna ako. Kasi panay young people. Paano nyo malalaman na wala na yung first love mo kay Lord, ate? Kapag hindi ka na nagpipray. Okay. Malalaman mo na ang first love mo kay Lord wala na kapag hindi ka na nagpipray. Dito. Ate, paano mo malalaman na wala na yung first love mo kay Lord? Siguro po malalaman natin pag hindi na natin siya inuuna. Okay. Kapag hindi mo na inuuna si Lord. Bro, paano mo malalaman na wala na yung first love mo kay Lord? Kapag hindi na natin kino-consider yung kapag gumagawa tayo ng mali, hindi na natin kino-consider yung mga salita niya. Okay, kapag hindi na natin kino-consider yung mga salita niya. Last, ate, paano mo malalaman na nawawala na yung pag-ibig mo kay Lord? Sige, Amy. Ito yung kagandahan. Based on experience. Yeah. Aray ko. Ako yata pinamatanda rito aside sa'yo. Nalaman ko na nawala yung first love ko nung hindi ko na ginagawa yung mga bagay na nakakabigay ng glory sa Kanya. So, in experience, experience. So, and parang magte-testimony na yata ako na ito. Pwede? So, parang kanina nung nag-send ka sa akin, parang parang wala yata option na tumanggi dun sa message na to. So, and now I know why the Lord brought me here tonight because the topic is naaakma sa sitwasyon. And another thing is makakapagbigay din ng aral sa mga mas bata henerasyon. So, in essence sa akin po kasi, nawala yung first love ko kasi hindi ko na ginagawa yung mga dating ginagawa ko
na makakabuti and makaka-bring ng glory sa Lord. So, I was swayed yung sa Romans 12 verse 1 and 2, yung do not be confirmed. Unfortunately and sadly, it's a shameful thing being a Christian for a long time, but the Lord is still faithful because gumagawa siya ng way. Pag meron siyang plano sa buhay ng mga anak niya, magkamali man tayo, matisod man tayo, o madapa, meron pa rin siyang gagawin na paraan that whatever plans that He has for our lives, yun pa rin ang mag-prevail. And I thank the Lord for that. Ngayon, awakening the first love is like this, going to fellowship, and I'm also, the Lord spoke to me, and in my sa parang pinapaalala na ulit sa akin ng Lord na nakalimutan mo actually yung mga ginagawa mo dati, yung sa fellowship, yung sa and rebuilding the relationship with my sa home church ko, sa mga kabataan, sa church natin sa sa San Miguel. So, yun. Sorry. Yun lang po. Thank you so much for that testimony. Last, ate, paano mo malalaman na wala na yung first love mo kay Lord? Sa akin, una, kaya ko nang ipagpaliban yung gawain ng Lord sa makamundong bagay. And pangalawa, kapag wala na akong takot sa Kanya, kasi lagi kong to sinasabi, kapag wala na akong takot sa Kanya, I can do everything ng masama. Yun. Okay, thank you so much. Thank you so much. Parang may nagsagi sa akin dito, parang gusto magsalita ni Kuya. Paano mo malalaman na wala na yung pag-ibig mo kay Lord? Ayan. Hindi po ako magte-testimony. Ayun, malalaman ko na parang nawawala na yung first love ko kay Lord kung sa mga situation na puro na lang problema yung nasa isip, ganun. Walang peace of mind, ganun ba? Yo, maraming salamat. Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. Okay? Sometimes, I really like speaking with the young people kasi napakaganda nito. And you know what? Maraming mga pangyayaring ganito. Paano natin malalaman na wala na yung first love natin kay Lord if church gatherings bores you already? Naboboring ka na pagdating sa church. Okay? Pag pupunta ka sa church, parang ayaw mo dahil boring sa loob ng church. Pangalawa, if you have a lot of excuses when it comes to church gatherings. Tara sa cell group, may gagawin kasi ako eh. Busy kasi ako eh. Okay? Marami ding mga young people, marami silang mga excuses. Hindi lang mga young people, pati mga nanay at tatay, mga bata, marami ng excuses pagdating sa Bible studies. Tara sa church. Okay? Ano sasabihin nila? Pagod ako eh. Okay? Pero, look at me. Pero pagdating sa taong mahal nila, hindi nila ipapakita yung pagod nila. Kasi mahal nila yung taong yon, na kahit pagod sila, pupunta sila. Are you getting my point? Why? Because they love that person. Pero when it comes to God, look at me, when it comes to God, dahil parang option lang ang Lord, kung sabi nila may church gathering, pagod ako eh, kaya magre-relax na lang or mag-i-sleep na lang sila or mag-i-stay na lang sila. Okay? So you need to check your heart when it comes to church gatherings. Pangatlo, when lateness or even absent, okay? Pagiging absent sa loob ng church, ay usual na lang sa'yo. Parang okay lang sa'yo na mag-absent, okay lang sa'yo na malate ka, parang ganun na lang. Kaya makikita mo ang isang tao kapag siya po ay nawawalan na yung pag-ibig niya kay Lord kapag lagi na siyang late, lagi na siyang absent sa loob ng church. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ata yun eh. Okay? Laging late. Okay, number 4, when prayer is option na lang sa'yo. Malalaman mo na ang isang tao na lulupaypay na siya, nawawala na yung first love niya kay Lord kapag ang prayer ay option na lang. Are you getting my point? Maybe some of you, you're not praying na kasi nagtitiwala na kayo sa parents ninyo that they can provide everything. Pero alam niyo po ba, na kailangan nyo mag-pray habang bata pa kayo, habang young people pa lang kayo, habang nag-aaral pa lang kayo, kailangan nyo mag-pray. Kasi ito ang pinaka-kailangan. Essential ba? Okay?
kung ang pagkain ay essential sa atin, mas essential ang pananalangin. Okay? Mas kailangan atin ang pananalangin. Amen po ba? So, tanongin mo yung katabi mo, nagpipray ka ba? Okay, hindi ko din alam. Lastly, when Jesus is not your priority. Malalaman mo ang isang tao kapag si Jesus hindi na siya or hindi na si Lord ang kanilang priority. Malalaman mo 'yon kapag pagdating sa mga services, pagdating sa kanyang devotion time, option na lang ang Lord. Okay? So, kailangan mong tandaan 'yon. Malalaman mo siya na nawawala na kapag ganong bagay nang nangyari sa kanya. Lastly, kapag matigas na ang puso niya, kapag dinidisiplinan siya ng kanyang leader. Naranasan niyo na pong madisiplina? Ma-DA? Kapag ma-DA dapat kayo, dapat mas lalo kayong maging madikit kay Lord. Pero dahil hindi mo alam kapag dinidisiplina ka, parang ang nangyari sa'yo, magtatampo ka na din, mawawala ka pa sa loob ng church, hindi yun okay na spirito. Kapag pinagsabihan ka, or kapag dinisiplina ka ng leader mo, ng pastor mo, it's your time to shine kay Lord. It's your time na magsabi, Lord, salamat po kasi meron pa rin mga tao na ginagamit mo na magdisiplina sa akin. Pero kung wala na nagdidisiplina sa'yo, tinotolerate na lang yung maling gawa mo, magbago ka na. Mag-isip-isip ka na. Amen po ba? So, that's how we can see kung ang isang tao ay nawawala na yung first love niya kay Lord. So, the question is, how to awaken our first love? Kasi nga, sabi natin, yung first love natin, napaka-importante. Isipin mo yung nangyari sa'yo when you first accepted Jesus Christ in your life. Nung tinanggap mo ang Lord, kahit anong mangyari, pumupunta ka. Kahit anong tawag ni pastor, pupunta ka sa Bible study. Sasamahan mo siya. Pero ngayon, dahil wala na yung first love mo, pag tinawag ka ni pastor, busy ako, may ginagawa ako, may pupuntahan kami, or pagod ako, may trabaho ako. Why? Kasi nga, nawawala na yung first love mo kay Lord. Now, the question is, how to awaken your first love? Okay, number 1. Ito lang, remember. Kindly say that word, remember. How to awaken your first love? Remember. Remember who you are before you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Remember His goodness and faithfulness. Remember His sufferings from the cross of Calvary for you. Isa lang tatandaan mo. Kapag ikaw po gusto mo na manumbalik ang fire mo kay Lord, gusto mo na mag-fire ka ulit kay Lord, look at me, kailangan mong tandaan kung sino ka nung una. Kasi tayo nung una, tayo po ang lahat ay makasalanan. Romans chapter 5 verse 8. Come on, tingnan sa akin. Romans 5 verse 8, sabi doon na ipinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal habang tayo po ay makasalanan pa, namatay ang Diyos para sa atin. So, isang verse ito na magsasabi sa atin na kailangan natin na ibalik yung first love natin kay Lord. Ipinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal sa cross ng Calvary. Ganito siya. Look at me. Ipapakita ko, I will show you how. Ganito siya. Sorry, masakit yung lalamunan ko eh. Ang ginawa ng Lord sa pinagpahirapan sa kanya hanggang sa pagpapakuan sa kanya, may nakita na po ba kayo dito sa Ramon or sa Santiago na isang tao na malapit ng mamamatay, buhat-buhat niya yung kanyang kabaong? Dito ako ilalagay. May nakita na kayong ganon? Di ba? Wala pa? Pero ang Panginoon, ang ginawa niya, buhat-buhat niya yung cross. At ang ginawa niya, ganito, from that place na pinahirapan siya at ginawa yung cross, buhat-buhat niya na yun, papunta sa Golgotha. So, napakalayo nun. Ang sabi pa ng Bible, natumba siya, pinahirapan siya, sapsaplitan da izuna. So, ang sabi ng Bible, nung bago siya ipako sa krus, ang buong katawan niya ay nagmistulang isang sugat. Wala ka nang mapaglalagyan ng kahit simpleng sugat. Halimbawa, kung nakikita niyo ako walang sugat, ang makikita niyo sa ating Panginoong Yesus, nagmistulang isang sugat ang kanyang buong katawan. Wala ka nang mapaglalagyan ng sugat. Why? Kung titignan ninyo ang history ng pagpalo sa kanya, kapag papaluin siya ng sibat, or sabihin natin yung latigo na yon meron like around 7 na tali, at yung tali niya sa pinakadulo, meron mga kalawit pa yun na marami. So kapag ipapalo yun, may tatama dito sa katawan niya,
maididikit na ganon. At hihilain pa yon. Kaya yung mga balat niya at laman niya, mahihila. Ganun po ang nangyayari sa ating Panginoong Jesus that time. Kapag babasahin ninyo sa history. Now, tingin sa akin. Ang ginawa ng Lord, habang siya po ay pinapaalot, pinapahirapan, dala-dala niya yung cross niya. Sabi niyo nga po, cross. Buhat-buhat niya yung cross niya at ang iniisip niya that time ay ikaw at ako. Amen? Ganun ang pagmamahal ng Lord sa atin. Natumba siya, maybe nakaganon na siya, nakayuko na siya, at ang dinadaanan niya panay bato. Habang natutumba siyang ganon, ang nangyari sa kanya, iniisip niya, ikaw at ako. Kung paano niya ipinakita ang pagmamahal niya sa atin. Natutumba siya, pero bumabangon pa rin siya. Ang iniisip niya, ikaw at ako. That's how God shows His love for us. Amen? He died for us, and on the third day, He rose again. Buhat-buhat niya ang cross para sa atin. So, always remember this. Kung gusto mong ibalik ang first love mo kay Lord, remember lang, His faithfulness and His goodness. Napakatapat ng Lord sa atin na kahit tayo, hindi tayo tapat. Are you getting my point? Amen po ba? Amen po ba? Kaya pangalawa, tingnan natin din, remember kung sino ka nung una. Tayo pong lahat ay makasalanan. Tingnan nyo sa Isaiah 1:18. Napakaganda ng verse na yon. Doon tayo ini-invite ng Lord na tayo po ay napakarumi na isang tao, pero ini-invite tayo ng Lord into His presence. Gaya daw po tayo ng isang filthy rags, yung basahan kadumi, pero mahal pa rin tayo ng Lord. Amen? Palakpan nga po natin ang ating Lord. Kaya isang paalala ito sa atin mga kapatid, para may balik ang pagmamahal mo kay Lord, remember your first love, remember His goodness, remember His faithfulness, and remember His sufferings from the cross of Calvary. Tingnan natin itong verse na ito. Remember, therefore, from where you have fallen. So, sa verse na binasa natin sa Revelation 2:5, it says there na merong word na remember. Tandaan lang natin, ang ginawa ng Lord sa atin, mababalik yung first love natin. Amen? Amen? Kapag nawawala kasi ang first love mo, delikado ka na kay Lord. Kahit sabihin mong nagsisimba ka, pwede kang delikado kay Lord kapag nawawala yung first love mo. Pangalawa, number 2 tayo. Una is remember. Pangalawa, repent. Kindly say that word, repent. Tingnan natin ito. Ang repent from all your sins or iniquities or transgressions. Ang ibig sabihin ng iniquities, yung paulit-ulit nating ginagawa. Halimbawa, paulit-ulit mong ginagawa, nangungupit, nagbibisyo, okay? Nagsusugal. Ano pa ba yung paulit-ulit nating ginagawa? Hindi natin alam, mga iniquities or sins natin. Pangalawa, repent for all your wrong attitude. Tignan mo nga yung katabi mo. Sasabi niya, attitude ka, girl. Di ba? Ang attitude mo. Di ba? May mga nakakasama po ba kayo na kapag, look at me, may mga nakakasama po ba kayo or kaibigan kayo sa loob ng church or sa trabaho ninyo na ma-attitude? Ang liit-liit pero ma-attitude. Di ba? May mga ma-attitude talaga. Kailangan po nating mapagtugumpayan yung attitude natin. Sabi mo sa yung katabi, attitude. Okay, number 3, repent for all your wrong decisions. May mga decisions tayo na hindi tama. May mga decision tayo na alam natin ay tama, pero sa kalaunan, sabi ng Bible, it will lead us to destruction. Come on, look at me, look at me. Tingin sa akin. Don't get me wrong, at huwag kayo masasaktan dito. Kapag ikaw po ay young people, nag-aaral ka pa lang, focus on your goal. Focus on your dreams. Focus on your ministry, not to people. Huwag ka munang mag-girlfriend, huwag ka munang mag-boyfriend. Focus ka lang muna kay Lord. Kasi nga, kapag nag-girlfriend ka at nag-boyfriend ka, sasabihin nila, ang sabi kasi ng iba, tingin sa akin, sabi ng iba, Pastor, kaya ako nag-girlfriend, kaya ako nag-boyfriend, kasi siya yung inspiration ko. Okay? Siya kasi yung inspiration ko. Pero alam niyo po ba, tingin sa akin, kung siya yung inspiration mo, wala na si Lord in the picture. Kung si girl or si boy ang inspirasyon nyo, wala na si Lord sa picture. Pwede kasing mangyari, kahit gaano ka ka-strong, kahit gaano ka kalakas, kapag nag-focus ka sa taong ito, mawawala ka sa presence ng Lord. Tandaan mo yan. Kaya habang nag-aaral ka,
magpagamit ka na magpagamit kay Lord, mag-focus ka sa ministry mo at mag-focus ka sa pag-aaral mo hanggang mag-graduate ka. Tingnan sa akin, ngayon pa lang, halimbawa, ali kayo dalawa. Ito kayo dalawa. Halimbawa, itong dalawa, hindi sila, itong dalawa na ito, sabihin natin, ito, kahit ito may motor, at liligawan niya ito na walang motor, maganda siya, ganon. Siyempre, ito naman sabi niya, hay, may motor. Pagkakataon ko na to, may tagahatid sundo ako. Okay, mga ganon. May mga babae kasi na ganon din eh. Hindi naman lahat. Ganon ka ba, anak? Hindi naman. Okay. Ganon ka ba, bro? Okay. May motor ako, pogi points. Mga ganon. Pero hindi naman. So, ang nangyari, ngayon pa lang, kapag liligawan niya ito, at ito, hindi siya, magpapaligaw siya, ang mangyari sa kanya kasi, mawawala siya sa focus. At ang mangyayari sa kanya ngayon, kapatid, ganito siya, kapag sila po ay nag-away, maaapektuhan lahat, pati ang ministry mo. Are you getting my point? Kapag ganun na yung nangyari sa'yo, it will lead you, palayo ka na ng palayo kay Lord. Kahit sabihin mo na malapit ka ulit sa leader mo, papalayo ka talaga at papalayo. Kaya bantayan ninyo. Pangalawa, kung titignan natin, ngayon pa lang, hindi pa lang sila professional, marami talagang manliligaw sa inyo, marami ding magkakagusto sa'yo, marami ding magkakagusto sa inyo. Tama? Pero petiks-petiks pa lang yon. Sabi nyo nga, petiks-petiks. Kwan pa lang yon, yung tinatawag na puppy love. Okay? So, ang mangyayari sa inyo, may nagsabi sa akin, sabi na, Pastor, okay lang naman sa mga young people yan na may in love eh. Hindi. Bakit ba? Nung nakita nyo ba sa Bible na una, merong girlfriend, boyfriend muna? May nabasa po ba kayo na nung create ni Lord ni Adan at si Eva, nag-girlfriend, boyfriend muna sila? Meron kayong nabasa na girlfriend, boyfriend muna sila? Wala. Walang in-between na girlfriend and boyfriend. Pero kailangan mo getting to know each other. In what way? Ipakilala mo kay Lord. Ipakilala mo sa leader mo. Ipakilala mo kay pastor mo. Amen po ba? Soon, pagdating ng panahon, ang mangyayari sa ganito, ang mangyayari sa kanila, sila mismo ay tutuloy-tuloy sa Panginoon kapag sila po ay nakafocus sa Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, kailangan nyo po na tulungan ang inyong sarili. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Lord. Thank you, thank you, thank you. Okay, next tayo. Repent and ask God to forgive you for all your wrong decisions. Amen? Lahat kasi tayo, marami tayong wrong decisions. Sabi mo sa iyong katabi, isa ka din doon. Marami tayong mga wrong decisions. Ako din, marami akong wrong decisions. Lahat tayo, marami tayong wrong decisions. Pero that wrong decisions na meron tayo, kailangan nating ibigay lahat kay Lord. Tingnan natin itong verse na ito. Sabi niya, remember, therefore, from where you have fallen. Okay? Pangalawa, repent. Sa lahat daw ng mga kinabagsakan natin, mag-repent tayo. Okay? Number 3. Ito na, ito maganda. Return. Kindly say that word, return. Kung ikaw po, ang nangyari sa'yo, meron kang, na-remember mo yung ginawa ng Lord sa'yo, yung pagmamahal ng Lord sa'yo. Pangalawa, kailangan mo lang mag-repent. And number 3, repent. One of my favorite verse, isa sa mga favorite verse ko, pero actually hindi siya favorite verse. Mababasa niyo siya sa James chapter 4, verse 8. Sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin at lalapit din ako sa'yo. So dito sa part na ito, God is just telling us, return. Bumalik tayo sa Kanya. Amen? Kapag nawala na refocus ka na, God is just telling you, return. Meron tayong tinatawag na kapag ikaw po, dumediretso ka na kay Satanas, meron tayong tinatawag na pagbabalik ba, babalik ka ulit sa Panginoon. That's what we call, bumalik ka sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, return to your first love. Diba, nung una, kahit ikaw lang yung naglilinis sa loob ng church, masaya ka. Pero ngayon, dahil wala ka nang kasama, parang ang bigat na sa pakiramdam. Kasi nawala na yung first love mo. Dati, kahit ikaw lang yung naglilinis sa loob ng CR, ang saya-saya mo. Pero dahil meron kang nakakasama sa loob ng church, parang ang lungkot mo na kapag wala nang naglilinis sa CR. Return to your first love. Amen? Dati, ang saya-saya mong, ang tawag dito, mag-ayos na mga upuan, pero ngayon, sasabihin mo na lang, meron naman yung iba. Return to your first love. Amen? Amen po ba? Tingnan natin ito. Return to your full-time ministry. Amen? Kung saan ka hinubog ng Lord,
kung saan ka nilagay ng Lord. Kaya kayo po, kung nilagay kayo ng Lord into that area sa church ng Assemblies of God, stay there until your last breath. Huwag kayong palipat-lipat ng church. Okay? Kaya kapag pupunta kayo dito, ipagtatabuyan namin kayo. Okay? Yes. Hindi namin kayo tatanggapin. Kasi kasamahan natin yon. Okay? Ang mangyayari ganito. Anong mangyayari sa isang halaman na palipat-lipat ng lalagyan? Mamatay. Okay? Ganon din tayo. Kaya kapag palipat-lipat ka, mamamatay kayo. Kaya okay lang na makapag-fellowship, pero huwag kayong pupunta dito na mag-i-stay dito. Stay where you are. Ganon din sa inyo. Okay? Pwede kayo makapag-fellowship, pero kung mas gusto nyo sila doon, it's okay. Di pumunta kayo. Okay? Yeah. Ako kasi gusto ko din na basta kung pupunta kayo sa isang church at mag-grow kayo, okay lang. Pero kung hindi kayo mag-grow, doon na ako magagalit. Amen? So, pero kailangan nyo pa rin mag-stay. Hindi ko kayo pinagtatabuyan na. Lastly, return to God and make Him your priority. When it comes to your priority, the Bible says, seek first the kingdom of God. Pero ang nangyayari sa iba, seek ka first. Diba? Pero sabi ng Bible, seek first. Ang sabi ng iba, seek ka first. Okay, marami kasi mga Kristiyano ngayon, or mga tao ngayon sa loob ng church, nagsisik ka muna sila. Alam mo yung seek ka? Agmula da pa lang, tadati kwartada. Kasi pero seek first. Unahin mo ang Lord and the Lord will bless you. Okay, today, pwede po nating basahin lahat. 1, 2, 3 ko. With passion. Ulitin ko, today, let go of anything you're holding on to that may be preventing you from pursuing God with passion. Tingnan sa akin, what are those things that distracts you from pursuing God? Ano yung mga bagay na nagdi-distract sa inyo? Ano yung mga bagay na humahad lang sa inyo sa paglago kay Lord? Okay? Tingnan sa akin, ano yung mga bagay na humahad lang sa inyo sa paglago kay Lord? I don't know. Pero maraming bagay na humahad lang sa atin. Lastly, get your passion back. Bumalik ka kay Lord. That's the best thing you can do. That's the best decision na gagawin mo sa buhay mo. Amen? Kapag ikaw po ay professional, kulang yon. Professional ka lang. Kung wala ang Lord sa'yo, kulang ka. You are useless. Pwede po ba tayong tumayo lahat sa presence ng Lord? And right now, let's just worship God at sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko pong manumbalik yung passion ko sa'yo. Lord, gusto ko pong manumbalik yung pagmamahal ko sa'yo. Lord, gusto ko pong manumbalik gaya po nung una. Lord, kung ako man po ay nangihina, kung ako man po ay nawala, Lord, ibalik niyo po ako gaya nung dati. Amen? I don't know who you are. Hindi ko alam kung sino or hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo, pero God is just telling us right now, we need to go up, go back. We need to start up, bumalik sa ating Panginoon. Come on. Ako kasi, kailangan po natin na magkaroon ng time talaga kay Lord. At sabihin natin, Lord, i-bring back mo yung fire na nawala sa akin. Gaya nung dati. Gaya nung unang pagmamahal ko sa'yo. Can we just sing this song? Sabihin natin, ito yung prayer natin sa ating Panginoon. Come on. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, let's just set our hearts right now. Let's just set our hearts right now. Thank you, Jesus. Huwag kang titingin sa katabi mo. Ang tignan mo ngayon yung sarili mo. Sabi ng James 4:8, lumapit kayo sa akin at lalapit ako sa inyo. Come on, si Lord mismo ay lalapit siya sa atin. Thank you, Jesus. I want the world to know you are God. Jesus. With a passion burning deep within, I want the world to know
part of me. Thank you, Jesus. Wait lang po, wait lang po. Wala sa tono ito eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po. Can we just lift our hands towards heaven? Come on. Let's just lift our hands towards heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, bring back the fire. Bring back the fire na kinuha ng kaaway. Na lahat kami ay patuloy na babalik sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. every one of us. Alam niyo po yung song na tigil sa akin. There's one song na sinulat ng mga Kristiyano, yung Heart of Worship. That time, ang mga Kristiyano that time, nawala sila sa, mga musician that time, tumutugtog nilang na lang sila sa harapan and they're just performing
Pero nung nagawa itong song na ito, kasi nawala yung first love nila sa Panginoon. At sila pong lahat ay nagawa nila itong song na ito dahil nanumbalik sila sa Panginoon. Kaya ngayong araw na ito mga kapatid, ang gustong makita ng Lord sa atin, lahat tayo, even the musician here, come on, itigil niyo muna yan. And let's just worship God without instruments. Let's just ask the presence of God without instruments, na lahat tayo manikluhod sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo lumuhod sa Panginoon. Come on, every one of us, pati kayo na nandyan sa likod, lumuhod tayo lahat sa presensya ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, ibalik niyo po yung first love. Lord, gusto ko pong magpagamit sa'yo ng lubusan. Lord, gusto ko pong ibigay ang aking buhay sa'yo. Come on. It's your time to shine sa harapan ng Panginoon. Lumuhod ka sa harapan ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, here I am, or here am I, Lord. Use me for your glory. Come on. And start praying, start declaring that today, aalisin lahat ni Lord ang mga distractions. Aalisin lahat ni Lord ang mga bagay na hindi okay. Come on. Start praying right now. Start declaring right now. Oh God. Sharababa sikarabaya rabasan. Worship you. Your presence in this place, God, come on. Your presence in this place. Your presence. Come on, just dwell in the presence of God. Just dwell in the presence of God. Thank you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, God. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you.
just worship God right now. Just return to our heart of worship. You're looking into my heart, into my heart, into my heart. Oh, you're looking into my heart, into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart, into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, God. It's all about you. God, it's all about you. We just want to say thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence. Oh God. Lord, we just want to say thank you for your presence. Salamat po sa pagdalaw niyo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagbabalik ng fire. Salamat, Panginoon, sa pagtawag niyo po sa amin. Lord, all we have to do right now is to remember your faithfulness, your goodness, your love for everyone, Lord. And everything na ginawa niyo po sa amin, tatandaan po namin yun, Panginoon. Right now, all we just to do is to repent from all our sins and return from you, O God. Lord, there are times na kami po ay lumayo sa iyo. There are times na kami po ay nawala sa iyo, Panginoon. Pero ngayong gabi, Panginoon, bumabalik kami sa iyo na meron pananampalataya. Bumabalik kami sa iyo, Panginoon, na merong pag-asa. Bumabalik kami sa iyo, Panginoon, na may totoong puso na magpupuri sa iyo ng lubusan, O Diyos. Lord, thank you for being with us tonight. We love you and we will always honor you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Pwede tayo po sa presence ng Lord. Please. And ayan. Sige po, magpunas-punas po muna tayo ng mga pwedeng punas-punasan sa ating mga mukha. And right now po, ay atin na pong ibigay ang ating offering para sa ating Panginoon. Pwede po ba palakpakan muna natin ang Lord? Kasi alam ko right now na ang Lord ay may ginagawa na sa buhay natin. Totoo na hindi tayo pumunta dito kasi in-invite lang tayo.
kundi pumunta tayo dito. Kasi para sa atin talaga yung word na yun. Naniniwala ba kayo na hindi coincidence ang mga bagay na nangyari sa atin? Kasi sabi sa Bible, everything that happens has a purpose. At alam ko na ang purpose na yon ay para magising muli yung mga natutulog nating pananampalataya, para ibalik muli natin yung joy of salvation natin. Kanina sabi ni Pastor, paano mo masasabi na nawala na yung first love mo? Ang sagot ko doon, sayang hindi ako pinunta ni Pastor. Parang gusto ko eh. Hindi, ang isa doon, kapag hindi ka na masaya sa mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Kapag wala na yung joy ng pag-worship mo, kapag wala na yung joy sa pagse-cell group mo, kasi nga, si Lord, binigyan niya tayo ng dalawang bagay, happiness and joy. Ang happiness ay para sa mga bagay na panandilian lang, at ang joy ay makikita natin sa Lord. Ito yung joy talaga na kahit may problema ka, kahit nawasak ka, nadurog-durog ka ng mundo, yung joy mananatili sa'yo. Amen? Kaya kung yung joy na yan, come on, as you march your offering, dapat ipakita mo yung joy. Yung kinanta nila ate kanina na nagsasayaw sa kalsada. Yawan, pwede po ba sumayaw tayo habang ibinibigay natin yung ang offering natin? Magsitayo po tayong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Come on. At habang ipupunta natin dito, yung sasayaw talaga tayo hanggat sa babalik tayo sa upuan. Amen po ba? Wait lang po, wait lang. Ate Julie May, papasayawin po natin sila kasi nga yung joy. Yan. Joy in serving, joy in giving, joy in anything na pinapagawa sa atin ng Lord, dapat may joy. Amen? Come on! Ibigay po natin ang ating offering sa ating Lord habang sumasayaw. Yan ang syempre announcement ko muna. Ayun po, sa susunod po ulit na buwan ay magkakaroon po tayo ng youth night. Pwede na po tayong upo? Sa susunod po na buwan, sa February po, wala pa pong exact date. Pero magkakaroon po tayo ng youth night. Bale, every month po natin siyang gagawin. Kaya let's invite our friends, our families, and neighbors, and even baka may kaaway ka pa. Baka ito nga yung way, yung youth night pala ang sagot para magkabati kayo, ganon. And yon, and let's have fellowship na po sa lahat po ng nandito sa church. Dapat yung mga hindi magkakakilala yung nag-uusap. Ganon. Yan, sige po, magkamustahan na po tayong lahat.
check. Huwag muna tayong uwi because meron tayong merienda. By the way, on February, ay meron tayong tinatawag na Love Month. February 15. So, you are all invited again kasi ang gagawin natin dito, meron tayong mga partneran. Okay? Magandang partner. Okay? Chari, mag-partner tayo. May partneran tayo. So, mangyayari, marami tayong activities on that day. Kasi love month yun. At maganda na magkaroon tayo ng fellowship when it comes to love. Let's talk about love, courtship, at saka meron pa yung isa. Okay? Para, napakaganda na pag-uusapan natin. And meron tayong bisita na darating. So, pwede pa rin kayong pumunta at meron tayong gagawin dito sa araw na February 15. Okay? God bless and everyone. God bless po sa ating lahat. And enjoy your merienda po. Salamat po sa mga nagluto ng merienda. Pwede na po kayong makipag-fellowship.